Marami ang nagimbal sa trahedyang naganap sa show ng ABS-CBN na Wawawi noong ika-4 ng Pebrero 2006 sa Pasig City. Ang inaakalang masaya sanang pagpapalabas ng unang anibersaryo nito ay nauwi sa kaguluhan. Stampede na ikinimatay ng mahigit 70,000 masugid na taga-subaybay ng programa. Mga kapuso, nakapanlulumo po mga eksena sa Ultra doon po sa Pasig noong Sabado. Ano nga bang nangyari kung bakit mahigit 70 buhay ang nabuwis? Balikan po natin ang mga pangyayari sa ulat ni Lay Alvin. Karamihan sa mga namatay, babae. Halos sunod-sunod naman ang pagsakay ng iba pang mga biktima sa mga ambulansya. Makapanindig balahibong eksena Sabado ng umaga sa labas ng PhilSports Arena, mas kilala sa dating pangalan na Ultra. Unang rumisponde ang Philippine National Red Cross sa pangunguna ng chairman nitong si Senator Richard Gordon. Villarama ay kasama niya ngayon si Senator Richard Gordon na chairman rin ng Philippine National Red Cross. Joey? Yes, Karen, nandito nga nasa tabi natin si Senator Richard Gordon. Sir, ano po ba, kanina po nakita natin na medyo nagkaroon ng kaguluhan dito at kinailangan nyo pang mag-megaphone dahil medyo yung mga tao po hindi makontrola. Ano po ba ang naging problema natin at ano po yung ginagawa natin para matulungan itong mga taong nasaktan dito? Alam mo, maraming beses ko na ito nakita kahit saan lugar ako napunta na disasters. Ang kailangan unang-una yung pagpasok ng rescue units. Hindi makapasok karakaraka dahil marami nakaharang. Dapat at least 5 blocks malinis kung may sunog at dapat may rescue lane yung mga papuntang mga ambulansya o pamatay sunog o mga basta rescue, no, na makakapasok. Pangalawa, dapat there's got to be somebody on the ground, yung command na on the ground na nakakommunicate doon sa central para alam ko ano nangyayari dyan. Kaya nakita ko kanina, napakarami natin mga taong gusto tumulong, mga sundalo, mga pulis, pero they were standing, they were looking at the people. Hindi naman sa tinutuligsa ko sila. I just want them, kaya sinabihan ko sila, kumarap kayo sa tao, i-address nyo yung mga tao hanggang sa malayo. Senator, base po sa inyong pag-iimbestiga dyan, sa ngayon po ba ay malinaw na para sa inyo kung ano talaga ang pinagbulan po ng stampede na ito? I am not here to investigate. I am here to conduct relief and rescue. Iniiwanan ko yan sa mga otoridad. Pagbalik ko sa Senado, perhaps mag-iimbestiga ako. Pero ako'y testigo rito, kaya alam ko kung ano sasabihin ko doon. Right now is not the time to fix the blame. Right now, it is time to fix the problem, to help the people who are wounded, who are still alive, and to help and ease the pain at matulungan natin yung mga taong namatayan para mapawi ng konti yung kahirapan nila at kadalamhati nila. Kasabay nito ay pagre-recover sa mga bangkay at pagsasaayos na makilala ito ng mga kamag-anak. Ang walang kapagurang pagtulong ni Dick Gordon sa kapwa ay matagal nang nasaksihan ni Governor Rosa Rosal ng Philippine National Red Cross. Karamihan nga daw dito ay halos hindi alam ng publiko. One thing I like about him is that yung kamukha nila na magkasakit si Francis Magalona. Eh di syempre, kailangan niya platelets. Eh, those are very, very expensive. So, nilapitan ko siya. Sabi ko, tulungan mo naman to. Sabi ko, oh, hindi ba artista yan? May pera naman. Ako, 8 anak niya. That's all I said. And from the time that he needed the platelets, after the time that he died, nung natapos na, siguro ang nagastos niya may 600,000 pesos. At saka makita mo ang ginawa niya, ang passion niya, kamukha na lang. Pagka, halimbawa, meron tayong mga disaster ngayon. Hindi na yung magkakakapa-kapa. Ayon pa kay Governor Rosal, bukod sa modernisasyon ng Red Cross o pagkakaroon nila ng 62 ambulansya, 4 na rescue trucks, 4 na medical motorcycle, magaling din na fundraiser si Dick Gordon. Maging ang kanyang talent fee sa Safeguard commercial kung saan siya ay endorser ay ibinigay nito sa Red Cross. Look for brand ambassadors. We look for people that are consistent with the brand image and have a degree of credibility that fits that brand. With Safeguard, which is an antimicrobial soap and which is a product of the people and which is out to take care of people's health.
someone like Senator Gordon, who is also the chairman of the Philippine Red Cross, was a perfect fit because a very giving man and felt that any type of proceeds of that should go to the advocacy involved. Ang pagseserbisyo sa kapwa at malasakit ay matagal nang nasa dugo ni Dick Gordon. Sa loob ng mahigit 40 taon, kasama natin siya sa lahat ng unos na ating pinagdadaanan. Hindi tayo iniiwan. Sinabi niya, he tells all of us, I can lose being a senator, but I cannot lose being a volunteer of the Red Cross. Naku, talagang, nung sinabi niya yun, talaga, napaiyak ako. Kasi ako ang passion ko sa Red Cross. Kung anong passion ko, ganun. Kaya siguro kami nagkakaintindihan. I respect him, I love him, and I know whatever I feel for him, he feels it also for me.